Ouch. Hmm? Paano mag-invite dito kasi? Ay, invite. Ay, paano mag-invite dito, Draco? Ito. Hello! Hello, mga ka-IT. Kamusta kayo, mga ka-IT? Busy-busy tayo mga ka-IT. Ano meron? Anong balita? Anong i-configure natin? Question and answer tayo, mga ka-IT. Kasi may pasok tayo bukas. Wala, pinilit tayo ni moderator natin mag-live eh. Hindi sana tayo magla-live pero wala. Kailangan maging active ulit tayo. Nasaan na ba tayo dito? YouTube. Mga ka-IT, share nyo yung ano, mag-open ng packet tracer. Okay, open tayo packet tracer, mga ka-IT. Configure ka real device. Ako, umuwi akong Pinas. Nakita niyo ba yung live natin, mga ka-IT? Meron akong 4000 series router doon. Pero wala lang akong right power cord. Wait lang. Game. Tagal din tayo hindi nag-setup, mga ka-IT. Masyado bang maliit? Yan. Maliit pa rin, no? Yan. Magko-configure lang ako ng ano. Let's say magko-configure na lang port security. So guys, configure tayong port security. Bubo, mag-good evening muna ikaw dyan, Bubo. Ikaw, di ka na nag-good evening sa kanila. Sino yung mga nandito? Boss Nard. Evening, guys. Tsaka si Boss FBI. Mabilisan lang to, mga ka-IT. GRE Tunnel. Alam ko meron akong YouTube video about GRE Tunnel. Guys, tatandaan nyo pag GRE Tunnel, okay, laging kaakibat yan or madalas kaakibat niyan is IPsec kasi si GRE Tunnel wala siyang security. Pero it can encapsulate any type of packet. So mapa-IP man yan, mapa-routing protocol man yan, pwede nating i-encapsulate sa GRE Tunnel. So guys, malapit na tayo matapos sa school. Abang-abangan ninyo, mga ka-IT, at sasabak ulit tayo sa production network, mga ka-IT. So hintay-hintayin nyo lang.
Sasabak ulit tayo. Okay. So, guys, pa-share ng live mga ka-IT. Okay, meron tayong default gateway kay router 1. Okay, so dito, yung G000 is 192.168.1.1. Ngayon, kung natin itong MAC address na to, para makuha natin yung MAC address ni NARD, okay, isa sa mga way is click nyo lang ito, punta kayo sa config tab, fast ethernet, and makikita nyo yung MAC address. Okay, copy natin para may reference lang tayo. Okay. So, ito yung MAC address ni NARD. Si FBI naman, ang MAC address niya, again, click nyo lang si FBI na computer, click config, tapos fast ethernet 0, ito yung MAC address ni FBI. Okay. So, yan. So, ngayon, maglalagay tayong static IP address kay NARD and kay FBI. So, kay NARD, okay, let's say 192.168.1.100. Okay. Ang gateway natin is 1.1. Okay. Si FBI naman is 192.168.1.101. Actually, ito kahit wala ng default gateway, hindi ko naman kailangan ng default gateway dito. So, iwan na lang natin yan na walang default gateway. So, ngayon, nalalaglag pala. Okay. So, salamat sa pag-share. Salamat sa okay. So, check natin yung mga interfaces. So, goods tayo dyan. Okay. So, pag pining ko, pag pinrest ko yung letter P, okay, and pinindot ko kay FBI, makikita nyo successful, which is nandito sa part na to. So successful siya, ibig sabihin, nagre-reach silang dalawa or nagkakapag-communicate sila sa isa't isa. So, ang port security mga ka-IT, okay, sa mga previous video ko sa YouTube channel natin, isa siyang way para ma-secure yung local area network natin in a way na ililimit natin yung pwede maka-access sa mga switch port natin, okay? Hindi siya 100% perfect security, pero additional layer of security siya. So, anong gagawin natin? So, si NARD, kung mapapansin nyo, nakakonect kay port 24, and si FBI nakakonect kay port 23. Let's say, for example, sa ating rule, gusto ko sa port 24 na to, itong port 24 na to, nakikita nyo ito, gusto ko na ang device lang na makakonect ay si NARD. So, kung gagamit tayong port security, ang mangyayari niyan, itong port 24 na to, isi-save niya yung MAC address ni NARD, which is ito. Gayun din kay FBI, let's say for example, gusto natin na sa port 23 is yung computer lang ni FBI ang makaka-connect dito. So, kung si FBI, okay, is nagdala ng laptop niya and kinonect din niya sa port 23, is hindi mangyayari yun. So, gagawa tayo ng rule. Okay, sa port security. So, paano yun? So, punta tayo dito kay S1. Okay. Palitan muna natin dito. So, punta tayo kay S1. So, ang mangyayari yan, ang gagawin natin, check natin yung port 24 and port 23. Okay. Show run. Check natin yung configuration ng port 24 and port 23. Wala. Okay. Clear siya. Okay, so gumagamit tayo ng mga default settings dito kay port 23 and port 24. So, ang gagawin ko, punta ako kay port 23. So, itatype ko muna switch port mode access. Okay, sa ulitin lang natin, dusog natin ng konti. Okay. Pag sinabi switch port mode access, sinasabihan lang natin si S1 na sa port 23 is end device yung i-connect natin. Computer, laptop, okay, minsan IP phone, printer, ganyan. So, yun yung ibig sabihin ng switch port mode access. Okay? Next is
i-enable ko yung port security. Switch port, port security. Enable ko. Okay, so in-enable natin. So, ang next na mangyayari niyan is switch port, port security, MAC address. Okay. So, kung mapapansin niyo, meron tayong dalawang way para ma-save yung MAC address ni NARD ito. So, sabi niya dito, switch port, port security, MAC address, it's either i-configure ko yung mismong MAC address niya or tatype ko yung sticky. Ibig sabihin ng sticky, automatic, si switch na yung magsisave nung MAC address. Okay? So, tatype ko sticky. Okay. Yan. Kung check natin yung setup or yung verification, show port security interface FA023. Ayan. So, kung makikita nyo mga ka-IP, si show port security interface FA023, kung makikita mo, yung port security niya naka-enable na kay port 23. Okay? So, yung port status is naka-secure na siya and up yung status niya. Ang violation by default mga ka-IT is naka-shutdown. Meron tayong 3 types of violation, yung protect, restrict, at saka yung shutdown. So, by default, naka-shutdown na siya. Ibig sabihin nun, kapag na-violate yung rule ni port security, isa-shutdown niya yung interface. Okay? So, aging time, aging type, okay? Maximum MAC address, by default, 1. Total MAC address, wala pa. Last source address, okay, security violation, wala. So, check natin. Show running config tayo. So, mapapansin nyo, sa port 23, wala pang nakikita si switch. Okay, hindi pa niya na-detect si NARD. So, try natin. Mag-ping test lang tayo. Okay. Ping 192.168.1.101. Mag-generate lang tayo ng ping para si NARD, okay, kukonek siya kay FBI. Ngayon si S1, makikita niya sa port, mali pala. Sorry. Si port 23 pala is nakakonek kay FBI. Okay, dapat pala si NARD is kay port 24. Pero okay lang yan. Sige, okay lang. So, punta tayo kay FBI. Check natin. Magge-generate tayo ng ping test kay FBI. Okay, so ping 192.168.1.100. Okay. Kasi from S1, hindi pa natin nakikita si FBI. Hindi natin siya na-detect. Show MAC address table interface FA023. Wala, hindi natin siya nakikita. Okay, so try natin mag-generate ng ping. Okay. So, okay, nakapag-ping test tayo. So, check natin. Okay, check natin kung makikita natin ulit. Dapat may makikita na tayo MAC address. So from port 23, ito si FBI. Okay, ito yung MAC address na na-detect ni switch. Okay. 0320, check nga natin kung 0320. Tama, 0320. So, ngayon, kanina, okay, sa port 23, ito lang nakikita natin. Pero pansinin niyo dahil na-detect na ni port 23 yung MAC address, from here, okay, from here, pag chinek natin yung running config, okay, automatic, si switch, siya na naglagay ng MAC address ni FBI. Ito yon. Okay. So, kung i-verify din natin yung show port security interface FA023, makikita ninyo, okay, maximum MAC address is 1. Ang total MAC address is 1. Okay. Sticky MAC address isa. Ito yung na-detect ni switch natin, which is si FBI. Okay. Ito yan, si FBI. What if, okay, what if meron si FBI, meron siyang spare na laptop. Meron siyang extra laptop na pasaway. Okay, gusto niyang connect. Okay, gusto niyang connect. Tapos nag-setup din siya ng IP address. Sabi natin, okay, setup ako para makakonect ako sa network, sabi niya. Okay. So nag-setup siya 192.168.1.1.200. Okay. Sabi niya, okay, sige, alisin ko muna tong connection na to. Sabi niya, alisin ko muna. I-connect ko kay laptop. Pag kinonect natin mga ka-IT, hintayin natin. Okay. So, wala tayong kinonfigure na port fast. So, dadaan siya sa listening and learning state. Kaya orange yan. Okay. I-zoom pa nga natin mga ka-IT. Yan, zoom pa natin. Yan.
Wait natin yung 30 seconds. Okay. So, yan. May na-detect siya. Generate time traffic, mga ka-IT. So, isang shortcut is press nyo lang yung P. Okay? Yung sa keyboard ninyo, P. Ito yung makikita nyo may envelope na sa mouse ninyo. Click nyo si laptop. Okay? Click nyo to si laptop as source. And then, destination niya is inard. Nakita nyo namatay. Okay? Nag-red siya. Okay. Actually, hindi siya red. Amber dapat to. Yan, amber. So, kung mapapansin ninyo, nagkaroon ng error disable state to. Okay. So, check natin. Show interface status. Okay. So, si port 23, nagkaroon siya ng security violation. Bakit? Check natin. Show port security interface FA023. Okay. Kanina, kung mapapansin ninyo, yung port security status ni FA023, kung i-scroll natin, naka-secure up siya. Okay, yung port status niya is secure and naka-up status siya. Pero currently, nag-secure siya, pero currently naka-shutdown siya. Okay, again, ang violation natin, shutdown. Kapag na-violate yung rule, bakit Pinoy IT guy? Bakit nag-shutdown? Kasi tatandaan ninyo by default, yung maximum MAC address lang nakikilalanin ni port 23 is isa. Ito, maximum MAC address ito. Ito yun. Okay. Then, yung na-detect ni port security kay port 23 na sinave niya is itong MAC address na to. Si 0320. Sino ba to si 0320? Ito yun. Si FBI. Ito yung computer na to. Okay. So, from switch perspective, si port 23, ang kinikilala lang niyang dapat connect, si FBI. Ito. Pero dahil pasaway si FBI, nagdala siya ng laptop, which is si laptop is merong MAC address na ito, copy-paste natin. Okay. Meron siyang MAC address na 212C, which is hindi kinikilala ni port 23. By default, isa-shutdown niya yan. Okay. So, isa-shutdown niya yan. Mapapansin ninyo. Okay. Sabi nyo, ang last source na device na nag-cause ng violation is si 212C, which is ito. Itong colon na to mga ka-IT, VLAN 1 ito. Okay, VLAN 1 yan. Okay, security violation count, 1. Okay. So, sa real world scenario mga ka-IT, may encounter nyo rin to. Okay. So, may two-way para ma-recover natin to. Okay, syempre, yung first na gagawin natin is tanggalin natin yung interface na to. Okay. Alisin natin, ibalik natin kay FBI. Next is may two option tayo para ma-recover ito. Tulad ng sinabi ni Patrick Adventures, pwedeng i-shut nyo lang. Okay? Or pwede nyo i-configure yung error recovery. Okay? So, pero not sure kung supported niya. Okay? So, gagawin lang natin as network engineer, okay, once na nilipat mo na or binalik mo na yung connection ni port 23 sa tamang computer, okay, punta ka lang sa interface 23, iba-bounce mo siya. Sa real world mga ka-IT, pag nag-work kayo, pag sinabi ng mga kasama nyo, bounce mo nga yung port. So basically, ang gagawin mo lang, shut mo lang. Shutdown, then no shutdown. Okay. So mapapansin ninyo, show interface status, si port 23 is connected na siya. Okay. Check muna natin. Baka mamaya hindi siya kinikilala. Okay. So, pass forward na natin to. Yan. So, from FBI, mag-ping ulit tayo. Okay. Nagpiping na ulit siya. Gumagana siya. So, okay, sabihin natin, okay, Pinoy IT guy, what if, baka sakali lang, si laptop gusto ko na rin ipakonekta kay port 23. Nakahingi na rin ako ng approval kay network manager na pumapayag siya na si port 23 is kilalanin na si laptop. Okay, so gagawin lang natin mga ka-IT is pupunta lang tayo dito sa port 23. Mag-a-add lang tayo ng maximum MAC address. So, port security, switch port security, maximum
yung maximum MAC address natin is lalagay lang natin 2. Okay? Enter natin yan. So, mapapansin niyo show port security interface FA023. Kung mapapansin niyo yung maximum MAC address na nakasetup is 2. Kanina 1 yan, di ba? Pero ang total MAC address lang nakilala niya is 1. Okay? So, check natin yung show running config. So, from port 23, isa pa lang kilala niya. Ito pa lang. Okay? So, ang pwede natin gawin mga ka-IT is para ma-detect niya, mag-generate lang tayo ng traffic. Okay? Generate tayo ng traffic. Tapos mag-ping test ulit tayo. Okay? Ping 192.168.1.100. Ayan. Hindi na siya nag-amber. Nag-green na lang din siya. Okay? And successful na rin yung ping test natin. So, kung mapapansin niyo mga ka-IT, from switch 1's perspective, okay? Show port security interface FA023. Pansinin nyo, ang sinetup na nating maximum MAC address is 2 and yung total MAC address na kilala niya is 2 na rin. Okay? Sa sticky MAC address is 2 na. Okay? May natutunan tayong 2 MAC address via sticky MAC address. Yung configured MAC address kapag nag-configure tayo manually. Okay? So, check natin mga ka-IT. Show running config, mapapansin ninyo, 2 na yung MAC address na nakikita natin. Okay? Ganun lang yun. So, kung mag-add ulit kayo ng another device, let's say for example, a total of 3, ito lang isa-setupin ninyo. Papalitan nyo lang yung maximum. Make sure nyo lang. Okay? So, ayun. Boss, pa-explain naman ang difference ng gateway at subnet. Boss Sish. Ako, naalala ko si Boss Sish. Boss Sish, ang gateway, tatandaan nyo ang gateway, isipin mo, ang word na gateway, gate, di ba? Daan, pintuan, okay? So, ang mangyayari kasi niyan mga ka-IT, si NARD and si laptop, pansinin ninyo, okay, nasa isang network lang siya, okay? Check natin to, para hindi kayo malito, okay? Siyempre, tuturuan ko yung Pinoy IT sa pinakamadaling paraan mga ka-IT na hindi makikita sa ibang mga teacher. Mutsangin lang yan. Kaya sabi ko sa inyo, mag-follow lang kayo sa Pinoy IT Guy. Yan. Yan, so, mga ka-IT, nakikita nyo itong green na box na yan. Itong green na box na yan, okay, lahat ng mga devices na nandyan is nasa isang network lang. Bakit? Kasi, okay, nakakonect lang sila sa isang switch. Okay. Parang extension lang yan. Parang power cord extension lang yan. Okay. So, pag kinonect ako si FBI dito sa switch na to, ang makakapag-communicate si NARD, si FBI, and si laptop. Kasi nakakonect lang sila sa same switch. Okay? Assuming na nasa iisang network lang sila. Okay? Assuming na nasa isang subnet lang sila. Okay? Pero, kung meron kayong mga devices outside, okay, which is wala na siya sa green, okay, let's say for example, mag-connect tayo dito. Okay. Ayan. For example, si PC2, gusto niya mag-communicate kay NARD, mapapansin niyo si PC2 hindi siya belong sa green subnet. Okay? Doon papasok yung default gateway mga ka-IT. Boss Sish, doon siya papasok. So, mangyayari niyan mga ka-IT, si Boss NARD, ang mangyayari niyan, yung kinonfigure mong default gateway, okay, yung kinonfigure mong default gateway na to, which is si 192.168.1.1, sino to? Si 1.1 is, makikita mo dito kay R1. Ayun o. Nakikita niya ito. Si gig 000. Siya si default gateway. So, ang mangyayari niyan, kapag si NARD gusto niya makipag-communicate outside ng green, ibabato niya yun kay default gateway, which is si R1. Kasi si R1, siya nang bahala kung paano niya hahanapin si PC2. Yun yung default gateway. Ang subnet naman is itong green na to. Yan. Is considered subnet siya. Okay. Pero, may technical explanation pa yan kasi meron tayong network. Okay. Meron tayong network and meron tayong subnet. Pero, basically, ang subnet, ito yun. Ito yung green na to. Okay. Ayun. Okay, mga guys. Mabilis lang tayo. Bubu, 8:45. Out na tayo, bubu. Paano po, Lods, if sabilan, maglagay ng security, mag-access ng isang website?
Hindi ko masyado mag-gets yung question mo. Router in a stick yan, Lods. Mga ka-IT, yung router in a stick natin, meron tayo sa YouTube channel natin, mga ka-IT. Panoorin ninyo. Naku, Bubu, Draco. Po. Ang taga natin di nag-live, ne? Pag sa core switch, ganyan, di ba? Sa core switch, pwede ka pa rin naman mag-port security. Basta switch, pwede ka mag-port security. Yan. Question pa, mga ka-IT. Question pa. Naku, Draco, napata yung pa ako. So, mga ka-IT, buti na lang si Bubu, kundi baka mamaya sinipa ni Draco yung pa ako. Okay. Mga ka-IT, subscribe kayo sa ating YouTube channel. Okay? Tagal nating hindi nag-live, ha? Dali lang. Subscribe kayo sa ating YouTube channel, mga ka-IT. Nasaan na ba yun? Mga ka-IT, subscribe na kayo dito. Paano mo mag-ano? Pag hindi ko maping yung switch papunta sa core, default gateway ba? Pag hindi ko maping yung switch papunta sa core, wait lang, nasaan dito? Okay. Pag hindi ko maping switch papunta sa core, so ito yung switch, let's say for example si R1 yung core, papunta sa core, default gateway ba problem, boss? Again, mga ka-IT, ang pag-troubleshooting, lalo na pag sa ping, make sure muna, okay, kung real world dyan, at di ko maping, bago ako mag-assume sa layer 3, we need to make sure first na okay yung layer 1 and layer 2. Okay, pero again, maraming factors kung ba't hindi napiping yan. It's either kable, it's either yung configuration sa layer 2 switch, it's either yung firewall, naka-block, it's either may access list, maraming factor yan. Okay. Boss, saan applicable gumamit ng spine leaf? Si spine leaf kasi, Boss Nard, sa ano na yan sa more on sa data center side na yan, si spine leaf technology. So, kapag kung nasa environment ka or iba kasi ang approach ng campus design network sa spine leaf network. Okay, si spine leaf network makikita mo yan sa data center. So, kung data center network engineer ka, yan yung environment na may encounter mo. Pero kung nasa enterprise campus ka, ang makikita mo is core, distribution, at saka access layer. Okay? Yung switch na management VLAN lang yung hindi mo mapping. Maraming ano dyan. Kung same network sila mga ka-IT, double check mo yung kable. Okay? Check mo yung show interface, show IP interface brief. Makikita mo naman doon yung layer 1 and layer 2 nila. Ito, pag magaganito ka. Show IP interface brief. Ito. Check mo yung layer 1, itong layer 1, itong layer 2. Okay. Check mo yan kung up and down yan. Nag-configure ako, Boss Renan, ng IPv6. Double check natin doon. Pero meron na access bilan sa switch. Okay. So, ayun. Mga ka-IT, 8:45 na. Papasok muna ako. 4 days pasok natin dito. So, mga ka-IT, abangan nyo yung ano natin Saturday. Bubu, Saturday, no? Saturday evening, mag-live ulit tayo. Okay. So, guys, follow lang kayo sa ating YouTube channel. Okay? How to study CCNA while working. Okay? Basic of IT networking. Marami tayong ano dito. Marami tayong mga videos dito, mga ka-IT. Okay? TikTok live. May mga live tayo nung March 7, March 4. May mga Q&A din tayo. Okay? So, salamat sa pagsubaybay. Thank you. Okay, magpa-thank you din kayo mga ka-IT kay moderator kasi di talaga ako magla-live pero sabi ni moderator mag-live tayo. Okay. So, ayun. Thank you mga ka-IT. Salamat. Salamat, Boss Patrick. Boss Patrick, matagal na tong Matagal na tong sumusubaybay sa atin. Okay. So, ayun.
Mga ka-IT, thank you. Bubu, magbabay na tayo. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. See you again. Yes, Boss Ewok. Yan. Subscribe ka lang dyan, Boss Ewok. Abangko, Indonesia. Subscribe, Indonesia. Your friend from Indonesia. Tell your friends. Subscribe to my YouTube channel. The best teacher in town. Okay, the best teacher in town. Subscribe, abangko. Okay? Sige, guys. Bye-bye. Bye-bye, guys.